Ang mga demonyo ay naglalakad sa pagitan natin araw-araw, nagtatago sa harap ng mata, nagkukunwaring mga kaibigan, miyembro ng pamilya, at pati na rin mga minamahal. Habang dahan-dahan nilang kinukuha ang iyong enerhiya, winawasak ang iyong kumpiyansa, at pinapawi ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Ang pinakamapanganib na bahagi, ang mga demonyong ito ay walang mga pangil o buntot. Tinutularan nila ang itsura ng iba. Kaya naman karamihan ng mga tao ay hindi namamalayan na sila ay inamanipula hanggat hindi pa huli ang lahat. Sa video na ito, ibubunyag ko ang 5 hindi malilimutang senyales na maaring may demonyo sa iyong buhay. Hindi sa relihiyosong kahulugan, kundi sa mga aspeto ng kung paano nila naaapektuhan ang iyong araw-araw na buhay at kalusugan sa pag-iisip. Ang mga senyales na ito ay madalas na hindi napapansin dahil ito'y banayad sa simula. Pero kapag nalaman mo kung ano ang hahanapin, hindi ka na matutukso muli. At maniwala ka, ang maagang pagtukoy sa mga demonyong ito ay maaring magligtas sa iyo mula sa mga tao ng sakit at pasakit. Malakas kong inirekomenda na panoorin mo ang buong video na ito nang hindi ina-skip ang alinmang bahagi. Kung nagmamadali ka, maaari mo itong panoorin sa bilis na 1.5 o 2 na beses sa halip na mawalan ng mahalagang impormasyon na maaring magprotekta sa iyo mula sa mga nakakalason na impluensya. Ang kaalaman na makukuha mo sa susunod na ilang minuto ay maaring maging eksaktong kailangan mong upang wakasan ang pagkabihag ng demonyong humahadlang sa iyo. Kaya't magsimula na tayo. Naranasan mo na ba yung kaibigan na tatawag sa iyo para ibuhos lahat ng problema nila? At sa pagtatapos ng tawag, ikaw ang parang tinamaan ng truck habang sila ay parang okay lang? Hindi iyon isang pagkakataon lamang, kaibigan. Iyon ay energy vampirism sa pinakamataas na antas. Hindi ako nagsasalita ng tungkol sa mga estilo ng Twilight na sumisip-sip ng dugo. Ang ibig kong sabihin ay ang isang tao na literal na kumakain ng iyong emosyonal na enerhiya. Ang mga demonyong ito ay bihasa sa sining ng emotional siphoning. At maniwala ka, inuubos ka nila ng hindi mo namamalayan. Alam mo ba yung pakiramdam na pagkatapos mong makipag-ugnayan sa isang tao ng 2 oras, ang gusto mong gawin ay humiga na lang sa iyong sopa, ang iyong ulo ay sumasakit, ang katawan mo ay parang mabigat, at parang kailangan mo ng isang maikling tulog kahit hindi ka naman gumalaw ng pisikal? Iyan ang senyales. Number 1 na senyales na ikaw ay nakikisalamuha sa isang demonyo. Ang mga energy vampire na ito ay mga bihasa sa paggawa ng bawat pag-uusap tungkol lamang sa kanilang sarili. Maaari mong pag-usapan ang tungkol sa pagkamatay ng iyong aso at sa hindi inaasahan, ikukwento nila kung paano sila nagkaroon ng alimasag na namatay at kung gaano ito kalupit. Paulit-ulit kanilang pinapatigil, binabaliwala ang bawat talakayan, at hindi ka bibigyan ng kahit na isang espasyo para sa iyong mga iniisip o nararamdaman. Narito ang isang talagang kakaibang bahagi. Panoorin mo silang mabuti habang ikaw ay pakiramdam na ubos na ang iyong lakas at sila naman ay tila puno ng enerhiya. Para bang literal nilang kinukuha ang iyong buhay na lakas. At tama ka. Ginawa nila nga iyon. Hindi kayang mag-generate ng mga demonyong ito ng sarili nilang emosyonal na enerhiya, kaya't ninanakaw nila ang iyo. Isipin mo ang iyong mga normal na kaibigan. Pagkatapos mong makipagkita sa kanila, maaaring mapagod ka. Pero ito ay isang uri ng pagkapagod na magaan. Pakiramdam mo'y buo ka, masaya, at marahil ay energized pa mula sa koneksyon. Ganito dapat ang mga interaksyon ng tao. Pareho kayong nagbibigay at kumukuha ng enerhiya sa isang malusog na ugnayan.
Ngunit sa mga demonyo, puro take, 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 at ikaw ay naiwan na parang isang empty shell pagkatapos. Gusto mo bang malaman ng tiyak kung ang isang tao sa iyong buhay ay ganitong klase ng demonyo? Subukan mo ang simpleng energy check na ito. Bago ka makipagkita sa kanila, kumuha ng mental na tala kung paano ka nararamdaman, ang iyong enerhiya, mood, at pangkalahatang pakiramdam ng kalusugan. Pagkatapos mong makipagkita sa kanila, suriin mo muli ang iyong sarili. Kung patuloy mong nararamdaman ang pagkaubos, pagkapagod, o kahit kaunting depresyon pagkatapos ng mga interaksyong ito, isang malaking red flag ito. At narito ang katotohanan. Hindi ito tungkol sa pagiging sobrang sensitibo o hindi pagtatakda ng mga boundaries. Mga dahilan lang ang mga iyon. Pinrograma ka ng mga demonyong ito upang maniwala sa ganitong ideya. Ang totoo, wala nang normal na interaksyon ng tao ang mag-iiwan sa iyo ng pakiramdam na palagi kang nauubos at walang laman. Kaya't iyan ang senyales number 1. Kung ang isang tao sa iyong buhay ay isang demonyo, sila ay isang energy vampire na nag-iiwan sa iyo ng pakiramdam na ganap na ubos pagkatapos ng bawat interaksyon. Kinakain nila ang iyong emosyonal na enerhiya, ngunit hindi nagbibigay ng kahit anong kapalit. Kung ito ay tunog pamilyar, huwag mag-alala. Sa dulo ng video na ito, malalaman mo kung paano protektahan ang iyong sarili at makawala mula sa kanilang pagkakahawak. Ngayon, pag-usapan natin ang pangalawang senyales na ang isang tao sa iyong buhay ay maaaring isang demonyo. Sila ay systematically na pinapalayo ka mula sa lahat ng ibang tao na nagmamalasakit sa iyo. At ang pinakakatakot na bahagi, ginagawa nila ito ng napakamaingat, kaya't malamang iniisip mo na ito'y sarili mong ideya. Kilalang kilala ko ang isang tao, tawagin na lang natin siyang si Bella, na may isang masiglang buhay panlipunan, maasikaso na pamilya, at isang malawak na bilog ng mga kaibigan. Pero nang makilala niya ang isang bagong kaibigan, na sa una ay mukhang kamangha-mangha, sa loob ng 6 na buwan, si Bella ay halos hindi na nakipag-usap sa ibang tao. Nang makita ko siya muli, isa na siyang anino ng kanyang dating sarili, kumbinsidong ang lahat ng tao maliban sa bagong kaibigan niya ay iniwan siya. Ang realidad, ang demonyong ito ay ni-isolate siya ng buo. Hindi ito nangyari agad-agad. Mabagal, metodikal, at kalkulado ito. Nagsimula sa maliliit na komento, mga maliit na butil ng pagdududa tungkol sa mga taong mahal mo. Napansin mo ba na parang naiinis ang iyong kapatid nang kausapin mo siya? Parang hindi kanya nire-respetuhan. Ang mga kaibigan mo, tawag lang sila kapag may kailangan sila sa'yo. Ako lang ang talagang nagmamalasakit. Ang mga demonyong ito ay bihasa sa paghahanap ng maliliit na insecurities sa iyong mga relasyon at ginagamit ang mga iyon upang mapakinabangan ka. Gagamitin nila ang isang hindi pagkakaintindihan sa pagitan mo at ng iyong kaibigan at gagawin itong ebidensya na ang taong ito ay lihim na galit sa iyo. Pagkatapos ay papasok ang susunod na yugto, paglikha ng mga imposibleng pagpipilian. Bigla kang pinipilit na pumili sa pagitan ng paggugol ng oras sa kanila o sa iba pang mga taong nagmamahal sa iyo. At sa hindi inaasahan, kapag pinili mong makasama ang ibang tao, ikaw pa ang itinuturing nilang masama. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, pupunta ka sa birthday ng nanay mo imbes na tulungan akong maglipat. Sige, alam ko na kung saan ako nakatayo sa buhay mo. Ang mga guilt trip ay nagiging mas matindi. Magre-react sila ng labis na sakit tuwing susubukan mong panatilihin ang iba mong mga relasyon. Tatawag sila sa mga oras na ikaw ay kasama ang iba, magke-claim ng mga emergency na sa hindi inaasahan ay maaayos
kapag ikaw ay kanselado ang iyong mga plano. At habang nangyayari ito, ibinebenta kanila kung gaano kahalaga ang inyong koneksyon. Wala ni isang tao na nakakaintindi sa iyo tulad ko. Mayroon tayo ng isang natatanging koneksyon. Ang ibang tao hindi kayang makipag-ugnayan sa iyo sa antas na ito. Nagdudulot ito ng maling pakiramdam na ang relasyon na ito ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng iyong ibang malusog na relasyon. Bago mo pa malaman, ikaw ay ganap na dependent na sa kanila. Tumigil ka na sa pag-abot sa ibang tao dahil hindi na ito sulit ang gulo. Ang iyong mundo ay naging limitado na lang sa dalawa kayo, eksaktong kung saan nila gusto ka. Gusto mo bang malaman kung nangyayari ito sa iyo? Maglaan ng sandali at pag-isipan kung paano nagbago ang iyong social circle mula nang pumasok ang taong ito sa iyong buhay. Nawala ba ang mga taong dati mahalaga sa iyo? Nahihirapan ka bang maghanap ng dahilan upang makipagkita sa pamilya o mga kaibigan? Ang pag-iisip na dalhin ang partikular na taong ito sa ibang tao ay nakakapagpalala sa iyong nerbiyos? Ang isolation ay isang taktika upang gawing mas madaling manipulahin ka. Kung ikaw ay napapaligiran ng mga tao na nagmamahal sa iyo, makikita nila kung may mali at makakapagbigay sila ng perspektibo at suporta. Kung wala sila, nasa awa ka na ng demonyo. Tandaan, ang mga tao ay likas na sosyal. Namumuhay tayo sa pamamagitan ng iba't ibang koneksyon. Ang sinumang nagnanais na ikaw lamang ang kasama nila ay hindi may malasakit sa iyo. Ang kanilang layunin ay may sarili silang agenda. Number 2, sa 5 palatandaan na may demonyo sa buhay mo, sinasadya nilang ihiwalay ka sa lahat ng ibang tao na nagmamalasakit sa iyo. Ngayon, tatalakayin natin ang pangatlong palatandaan na may demonyo sa buhay mo, at ito ay partikular na delikado dahil tinatamaan nito ang pinakapundasyon ng iyong sanity. Ito ay tinatawag na reality distortion o ang pagbali ng realidad. Kapag binabaluktot ng isang tao ang iyong perception kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Naranasan mo na bang makipag-usap sa isang tao kung saan malinaw mong naaalala ang mga sinabi, pero kalaunan ay ganap nilang tinatanggi na nangyari ito at ginagawa nila ito ng may matinding paniniwala na ikaw na ang magsisimulang magtanong sa iyong sariling memorya. Hindi ikaw ang nawawala sa katinuan, may demonyo sa trabaho. Ang mga demonyong ito na nagbabaluktot ng realidad ay gumagamit ng isang teknik na tinatawag na gaslighting, na kung saan ay isang uri ng psikolohikal na manipulasyon na naglalayong pagdudahan mo ang iyong sariling katinuan. Titingnan kanila ng diretso sa mata at sasabihing, hindi ko sinabi iyon, kahit na alam mong sinabi nila talaga. Mangako sila ng mga bagay at pagkatapos ay ipagpapalagay nila na hindi nila ginawa ang mga pangako. Ililipat nila ang iyong mga gamit at ipagpapalagay na ikaw ang nagkalat nito. Ang pinakamalupit na bahagi ay kung paano nila binabaligtad ang mga argumento upang ikaw ang gawing masama. Lalapitan mo sila ng kalmado tungkol sa isang bagay na ginawa nila na nakasakit sa iyo, at sa mabilang na pagkakataon, ikaw ang nag-a-apologize sa kanila sa dulo ng usapan. Parang conversational judo, ginagamit nila ang iyong sariling momentum laban sa iyo. Ang mga demonyong ito ay mga eksperto sa kasaysayan, ngunit revisionist historian sila. Binabaluktot nila ang nakaraan upang magkasya sa anuman na narrative na makikinabang sila sa kasalukuyan. Sinuportahan ko palagi ang iyong karera, kahit na sila mismo ang sumabotahe sa bawat pagkakataon. Hindi ko talaga gusto ang kaibigan mong iyon. Kahit na noon ay wala silang problema sa kanya hanggang kahapon. Lumikha sila ng isang mundo na palaging nagbabago kung saan hindi mo matatagpuan
ang matibay na lupa. Ang nakakaapekto rito ay kung paano nila ginagamit ang iyong emosyon laban sa iyo. Alam nila kung kailan ka mahina, stress o pagod, at doon nila gagawin ang kanilang mga pag-atake sa realidad. Dahil kapag emotional kang compromised, mas malaki ang posibilidad na pagdudahan mo ang iyong sariling perception. Ang epekto ng pamumuhay sa distorted na realidad na ito ay malalim. Nagsisimula kang magduda sa lahat. Ang iyong mga alaala, mga perception, mga nararamdaman. May isip mo, baka naman ako ang masyadong sensitibo o baka naman ako ang nag-imagine ng usapang iyon. Ang patuloy na pagdududa sa sarili ay nagpapabagsak sa iyong kumpiyansa at ginagawa kang mas umaasa sa demonyo para sabihin sa iyo kung ano ang totoo. Narito ang isang mabisang paraan para labanan ito. Magkaroon ka ng isang pribadong journal ng iyong mga interaksyon. Isulat ang mga mahahalagang usapan, kasunduan, at mga insidente agad-agad pagkatapos mangyari. Ito ay magbibigay ng isang objective na record na hindi maaring manipulahin kapag pinilit ng demonyo na sabihin na hindi ito nangyari. At makinig kung ikaw ay nauubos na sa isipan mula sa pagpapanatili ng tama at mali sa iyong relasyon. Hindi ito normal. Ang mga malusog na relasyon ay nagpapalinaw ng realidad, hindi nagkakalito nito. Ang distortion ng realidad na ito ay isang palatandaan. Number 3, na palatandaan na may demonyo sa buhay mo. At bago ako magpatuloy, nais ko lang sabihin na kung sa tingin mo ay mahalaga ang impormasyong ito, pakipindot na ang subscribe button ngayon din dahil narito ang katotohanan. Ang pagkilala sa mga palatandaang ito ay talagang buhay pagbago na impormasyon na karamihan ng mga tao ay hindi natutunan hanggang huli na. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, hindi ka lang magiging updated, kundi makakasama ka sa isang komunidad ng mga tao na nagigising sa mga nakatagong manipulasyon na nangyayari sa paligid natin. I-click na ang subscribe at magpatuloy tayo sa paglalakbay na ito ng magkasama. Ngayon, ang ika-4 na palatandaan na may demonyo sa buhay mo ay isa sa mga pinaka-nakakagimbal at nakakalitong ugali na maaari mong maranasan. Pinag-uusapan ko ang Jekyll and Hyde na personalidad. Kapag ang isang tao ay nagpapalit mula sa pagiging labis na kaakit-akit at bigla na lang ay nagiging malupit ng walang anumang babala. Hindi lang ito isang tao na may masamang araw o palaging moody. Ito ay isang maingat at dramatikong pagbabago ng personalidad na nag-iiwan sa iyo ng patuloy na takot. Hindi alam kung anong bersyon ng tao ang makikita mo mula sa isang sandali hanggang sa susunod. Hayaan mong ilarawan ko ito para sa iyo. Sa publiko sila ay labis na kaakit-akit. Sila ang buhay ng party. Kinikilig ang lahat sa kanilang paligid. Sinabi ng mga kaibigan mo kung gaano kaswerte na sila ang nasa buhay mo. Mukha silang perpekto, maaalalahanin, magaan ang loob, at magiliw. Pero kapag nakapagsara ang pinto, nagiging ibang tao sila. Malamig, malupit, at may contempt. Ang hindi inaasahang pag-switch na ito ang nagpapasira sa lahat. Hindi mo alam kung ano ang magti-trigger sa pagbabago. Baka isang bagay na sinabi mo, ang tono ng boses mo, kung paano mo sila tiningnan, o wala naman talaga. Ang pamumuhay sa ganitong kalituhan ay nagiging sanhi ng patuloy na takot at pagkabahala. Lagi kang alerto, sinusubukang hulaan at pigilan ang susunod na yugto ng kalupitan. Ginagamit ng mga demonyong ito ang takot bilang taktika ng kontrol. Alam nila na kung natatakot ka sa susunod nilang mood swing, gagawin mo ang lahat para lang mapasaya sila. Bibigyan mo sila ng mga bagay na gusto nila. Sisikil mo ang mga pangangailangan mo, i-a-adjust mo ang sarili mo, basta't maiwasan lang ang paggising sa monster
na nakatago sa likod ng kanilang kaakit-akit na panlabas. Isa sa mga paborito nilang taktika ay ang tinatawag ng mga psychologist na love bombing. Papaligiran kanila ng labis na atensyon, pag-aalaga at mga regalo at iparamdam sa'yo na ikaw ang pinakamahalagang tao sa mundo. Tapos, kapag nasa gitna ka ng pagsamba na ito, bigla nilang aalisin ito, mawawala ang init, titigil ang mga regalo, at ang pag-aalaga ay magiging contempt. Iiwan ka nilang naguguluhan, desperadong sinusubukang intindihin kung ano ang ginawa mong mali at paano makakabalik sa mga magagandang panahon. Ang siklo ng gantimpala at parusa na ito ay lumilikha ng isang malakas na psikolohikal na ugnayan na tinatawag na intermittent reinforcement. Ito ang parehong prinsipyo na nagpapaadik sa pagsusugal. Ang hindi tiyak na kalikasan ng mga gantimpala ay nagpapalakas sa iyong pagnanasa para sa kanila na nagiging mas matindi pa. Patuloy kang babalik, umaasa na mararanasan mong muli ang saya at handang magtiis ng mas matinding pang-aabuso para lang sa pagkakataon na muling maramdaman ang kanilang pagmamahal. Narito ang isang masakit na katotohanan. Ang inconsistency na ito ay hindi aksidente. Ito ay sadyang dinisenyo para gawing balisa ka at kontrolin ka. Sa pamamagitan ng paggawa ng kaguluhan, tinitiyak nilang hindi mo makakamtan ang emosyonal na katatagan para humakbang pabalik at makita ang relasyon ng malinaw. Kung nais mong malaman kung nakakasama ka ng ganitong klase ng demonyo, simulan mong i-track ang mga siklo ng kanilang ugali. Hanapin ang mga pattern sa kanilang mga pagbabago ng personalidad. Ano ang nangunguna sa mabait na phase? Ano ang nagpapalit ng kanilang ugali sa malupit na phase? Gaano katagal tumatagal ang bawat phase? Minsan ang simpleng pagsulat ng mga pattern na ito ay isang malakas na wake-up call. Tandaan ito, sa mga malusog na relasyon, may mga mood ang mga tao, pero hindi sila mayroong maraming personalidad. Hindi kanila sasambahin isang araw at pagkatapos ay kagalitan ka kinabukasan. Hindi kanila papurihan sa publiko at babababaan ka sa pribado. Ang konsistensya ay ang pundasyon ng tiwala. At kung wala ito, wala talagang relasyon na magtatagal. Ang ganitong Jekyll and Hyde na ugali ay isang palatandaan. Number 4. Na palatandaan na may demonyo sa buhay mo, ito ay isang leksyon na hindi maaaring balewalain. Walang kahit anong pansamantalang magagandang sandali ang maaaring magbigay katarungan sa sistematikong emotional abuse. Ang iyong kapayapaan ng isipan ay hindi tamang presyo para sa mga pagkakataon ng pag-aalaga. Ngayon pag-usapan natin ang ikalima at huling palatandaan na may demonyo sa buhay mo. At ito ay tumatago sa pinakapayak na bahagi ng kung sino ka. Pinag-uusapan ko ang pagnanakaw ng kaluluwa. Kapag ang isang tao ay unti-unting ninanakaw ang iyong pagkakakilanlan at kumpiyansa, hanggang sa hindi mo na halos makilala ang sarili mo. Maglaan ka ng sandali ngayon at balik tanawin ang iyong sarili bago pumasok ang taong ito sa buhay mo. Ano ang iyong mga pangarap? Ano ang nagpapatawa sa iyo? Ano ang mga bagay na nagpapalakas ng iyong loob? Ano ang minahal mo sa iyong sarili? Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Gaano pa kalaki ang bahagi ng taong iyon na naroroon pa ngayon? Para sa marami, ang mabuhay na kasama ang mga demonyo, ang sagot ay nakakalungkot. Sa isang bahagi ng kanilang buhay, ang mga piraso ng kanilang sarili ay nawala at pinalitan ng pagdududa, takot, at isang patuloy na pakiramdam ng kakulangan. Ang mga demonyong nagnanakaw ng kaluluwa ay eksperto sa pagpapakupot ng iyong mga pangarap at ambisyon. Hindi nila diretso sasabihin sa iyo na ang iyong mga layunin ay mga kalokohan dahil masyadong halata iyon. Sa halip, gagamitin nila ang mga subtle na pamamaraan ng pagpapabagsak.
Magandang ideya, pero baka ang isang tao tulad mo ay kailangang maghanap ng mas mababang target. Realistiko lang ako. Ayokong masaktan ka kapag hindi ito natuloy. Bawat komento ay unti-unting nagpapabagsak sa iyong kumpiyansa hanggang sa tuluyan mong iwan ang iyong mga pangarap. Nag-iwan sila ng mga binhi ng self-doubt sa iyong isipan na tumutubo sa mga kagubatan ng insecurities. Sigurado ka bang gusto mong isuot iyan? Hindi ko sasabihin iyan kung ikaw. Baka isipin ng iba na bobo ka. Ang swerte mo na ako ang handang tiisin ang mga problema mo. Ang mga tila maliliit na komento ay unti-unting dumarami na lumilikha ng isang patuloy na panloob na kritiko na kakaibang parang boses nila. Isa sa mga pinaka-nakakainis nilang taktika ay ang pag-angkin sa iyong mga ideya at tagumpay. Magme-mention ka ng isang mahusay na ideya, babaliwalain nila ito. At pagkatapos ng isang linggo, ipapakita nila ito bilang sarili nilang brilliant na ideya. Kung makakamit ka ng isang kamangha-manghang bagay, ipapa-frame nila ito bilang isang bagay na naging posible lang dahil sa kanilang suporta at gabay. Pinaposisyon nila ang kanilang sarili bilang arkitekto ng iyong tagumpay habang sabay nilang pinapaniwalaan ka na hindi ka makakagawa ng kahit ano kung wala sila. Habang tumatagal, binabago nila ang iyong personalidad upang umangkop sa kanilang pangangailangan. Ang outgoing at confident na tao na ikaw dati ay nagiging tahimik at nag-aatubili. Ang iyong natatanging tawa na paborito ng iyong mga kaibigan ay nawawala dahil sinabi nilang nakakainis ito. Ang mga paborito mong libangan ay unti-unting nawawala dahil pinagtawanan nila ito o lumikha sila ng mga problema tuwing sinusubukan mong ituloy ang mga ito. Maaaring ang pinakamalupit na bahagi ay kung paano nila ginagamit ang kritisismo na nagkunwaring pagtulong upang pabagsakin ka. Sinasabi ko lang ito dahil mahal kita. May kailangang magsabi ng totoo sa iyo. Nais ko lang na matulungan kang maging mas magaling. Ang pekeng malasakit na ito ay nagtatago ng kanilang tunay na layunin, sirain ang iyong self-esteem habang ipinapakita ang kanilang sarili bilang iyong tagapagligtas. Tanungin mo ang sarili mo, gaano karaming oras ang ginugol mo sa pagpapabuti ng iyong sarili batay sa kanilang kritisismo? Gaano kadalas mong pinagdududahan ang mga desisyon na dati mong ginagawa ng may kumpiyansa? Gaano karaming bahagi ng iyong sarili ang itinago mo na dahil hindi nila ito inaprubahan? Ang mga pangmatagalang epekto ng patuloy na koneksyon sa mga demonyong ito ay malubha. Ang iyong pakiramdam ng sarili ay nawawala ng ganap, kaya't hindi mo na kayang pagkatiwalaan ang iyong sariling mga desisyon, nararamdaman o persepsyon. Nagiging isang walang laman na bersyon ka ng iyong sarili na umiiral lamang upang mapasaya sila at maiwasan ang kanilang hindi pag-apruba. Ngunit narito ang katotohanan na ayaw nilang malaman mo. Ang lahat ng kanilang kinuha sa iyo ay naroon pa rin. Ang iyong tunay na sarili ay hindi nawala. Ito ay nakatago lamang sa ilalim ng mga patong ng kanilang manipulasyon. At sa pamamagitan ng kamalayan at distansya, maaari mong bawiin ang bawat bahagi ng iyong sarili na sinubukan nilang nakawin. Ang pagnanakaw ng kaluluwa ay isang palatandaan. Number 5, yan. Maaring may tao sa buhay mo na isang demonyo. At ang pagkakilala dito ay ang unang hakbang patungo sa pag-angkin muli ng iyong identidad at iyong kapangyarihan. Ngayon na alam mo na ang 5 palatandaan. Ang energy vampire na nauubos ang lakas mo, ang isolation master na pinaghihiwalay ka mula sa suporta, ang reality bender na nagpapalabo ng iyong pananaw, ang jackal and hide na tinatakot ka gamit ang hindi inaasahang mga galaw, at ang soul stealer na binubura ang iyong identidad.
Panahon na para magtiwala sa iyong instincts at kumilos. Tandaan ang pagkakakilanlan ay unang hakbang pa lang. Ang pag-break free ay nangangailangan ng tapang. Simulan mo sa muling pagtatayo ng iyong support network. Mag-reach out ka sa mga kaibigan at pamilya na sinubukan ng demonyo na paghiwalayin ka mula sa kanila. Pagkatapos, magtakda ng distansya mula sa demonyo. Maaring ibig sabihin ito ang pagtatakda ng matibay na boundaries o sa maraming pagkakataon, ang ganap na pagputol ng kontak. Ang pagpapagaling ay nangangailangan ng oras, kaya maging mapagpasensya ka sa iyong sarili. Ang iyong healing journey ay maaring mangailangan ng profesional na tulong. Ang mga therapist na dalubhasa sa trauma at emosyonal na pang-aabuso ay makakapagbigay ng napakahalagang gabay. Ang mga aklat tungkol sa narcissistic abuse at mga support groups, online man o personal, ay magpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa sa karanasang ito. Ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay ito: karapat-dapat ka sa mga relasyon na magpapalakas sa iyo, hindi yung magpapalupig sa iyo. Karapat-dapat ka sa mga tao na magseselebra sa iyong tunay na sarili, hindi yung magtatangkang baguhin ka. At karapat-dapat ka talagang bawiin ang bawat bahagi ng iyong sarili na sinubukan ng mga demonyong ito na nakawin. Ngayon na nalaman mo na ang mga palatandaang ito, ang pagbabalik sa dati, ay parang pagpasok muli sa isang nasusunog na gusali, matapos kang tulungan ng ibang tao na makalabas. May kaalaman ka na ngayon. Gamitin ito upang baguhin ang iyong buhay. I-share ang video na ito sa kahit sino na sa tingin mo ay maaring nagdurusa sa ilalim ng impluwensya ng mga demonyong ito. Ang simpleng gawa ng pagbabahagi ay maaring maging lifeline ng isang tao na desperadong nangangailangan nito. At bago ka umalis, ang YouTube algorithm ay nakapili na ng isa pang video na perpekto para sa iyong paglalakbay. I-click ang suggestion na lumalabas sa iyong screen ngayon. Ito ang eksaktong susunod na hakbang na kailangan mo upang magpatuloy sa paglago at protektahan ang iyong sarili. Ang iyong hinaharap na sarili ay magpapasalamat sa iyo sa pagkuha ng hakbang na ito patungo sa kalayaan at pagpapagaling.